Mula nang ipatupad ang anti-terror law noong panahon ng Duterte administration, maraming tao at organisasyon na ang binansagan ng pamahalaan bilang terorista. Patuloy pang tumaas ang bilang nito sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayon sa human rights groups, matinding panganib ang dulot ng terrorist designations. Pinalalaraw nito ang nakababahala ng sitwasyon hindi lang ng human rights defenders kundi pati ordinaryong mamamayan. Kabilang sa mga na-designate ng pamahalaan na terorista di umano ang 4 na miyembro ng Cordillera People's Alliance o CPA. Isa rito ang mismong chairperson ng grupo na si Wendell Bulinget. Hindi na bago para kay Bulinget ang mabansagang terorista. Noong 2018, kasama siya at 648 na iba pang progresibong personalidad sa terrorist prescription list na inilabas ng Department of Justice. Kalaunan, inalis din siya sa listahan dahil sa kawalan ng ebidensya. Aniya, lumang taktika na ng pamahalaan ang mga terror tag at magsampa ng mga gawa-gawang kaso, kahit nung hindi pa naisa sa batas ang anti-terror law. Pero aniya, matindi ang chilling effect na dulot ng terrorist designation sa ilalim ng anti-terror law. Psychological torture sa akin at sa aming pamilya ang ma-designate na terorista. Matinding emotional stress ito. Hindi ka normal na makatulog sa gabi. Hindi ka normal na makakilos kasi nabansagan ka ng terorista. Legal na ang surveillance sa'yo. Maaaring ikaw ay maging biktima ng extrajudicial killings, warrantless arrest, abduction. Kahit mismo ilang mga kaibigan or kapamilya, hindi tulad noon, hindi na madali ang makipag-ugnayan or makipaghalubilo sa akin kasi baka masabit sila. Kinuwento naman ni Sara Abelion Aliquez, founding member ng CPA, ang epekto ng terrorist designation sa araw-araw na paggastos nila sa pamilya. Yung anak ko kagabi, pinadala niya ang message ng nakita niya online na isang set ng colored pens. Kailangan niya sa kanyang mga projects. Sabi niya, "Ma'am, meron po bang laman ang GCash mo?" Di sumagot ako, sabi ko, yung benta ng itlog natin doon sa farm, pumunta sa GCash. Pero hindi ko ma-access dahil freeze nila yung... Kaya sabi ko, anak, ikwento mo yan. Yan ang isang epekto sa inyo, sa inyong mga anak. Hindi man lang kita mabigyan ng pambili mo ng colored pens na kailangan mo sa school. Dagdag ng CPA, bukod sa pamilya, apektado rin sa terrorist designation ng pamahalaan ang mga komunidad na pinagsisilbihan nila. Matapos raw kasing i-freeze ng gobyerno ang kanilang bank accounts, kinailangan nilang itigil ang karamihan sa mga proyekto sa mga komunidad. Isa ang barangay Ukab sa Itogon, Benguet sa mga katuwang na komunidad ng CPA. Ayon sa mga residente ng barangay, noong 1991 pa sila nakakatanggap mula sa CPA ng relief goods, livelihood projects, serbisyong medikal at human rights seminars. Pero mula ng terrorist designation sa CPA, apektado na ang mga serbisyong nabibigay sa komunidad. Naumpisahan nila last month or October yata, may relief operation dito sa amin. Nabigyan na yung iba. Pero sa amin wala kasi nga frozen na yung account nila. Lahat kami apektado na kasi hindi na kami makapag-move. Kasi kami dito meron din kaming livelihood. Sila kasi ang nagbibigay sa amin ng puhunan. Kaya medyo galit na kami sa totoo lang. May proof ba sila? Bakit ginanyan sila? Puro pagkain naman, yung pangkabuhayan, yung binibigay naman sa amin. Kaya nagtataka nga kami, bakit? Yun bang terorista? Ayon kay Bulinget, binabansagan silang terorista ng gobyerno para patahimikin ang mga tulad nilang tumututol sa mga aniyang mapanirang proyektong dala ng malalaking korporasyon at nakikipaglaban para sa karapatan ng mga komunidad. Kaya makikita mo na yung panunupil ng Estado at ng gobyerno sa iba't ibang forma at pamamaraan, kasama dyan yung terrorist designation, ay kung saan may interest at proyektong malaki ang gobyerno at ang mga kapitalista, doon tumitindi at nangyayari itong matinding mga panunupil. Desperado nga na kahit mga batas na unconstitutional na alam naman nila na salungat yan sa 1987 Constitution ay gustong ilusot dahil may gusto silang ilusot at ipatupad na interest ng iilan. Bukod sa ilang tagapamuno ng CPA, marami pang aktivista sa iba't ibang bahagi ng bansa ang binansagan ng gobyerno bilang terorista. Nakalaunan ay binasura ng korte at ang patunayang hindi totoo. Kabilang dito sila Jasmine Rubia ng Mothers and Children for the Protection of Human Rights, Kenneth Rementilla ng Anak Bayan Southern Tagalog,
Hailey Picayo ng Tanggol, Batangan, at JP Garcia, student leader mula sa University of the Philippines, Los Baños. Noong 2020, nung nag-file kami ng petition on the unconstitutionality ng so-called anti-terror law sa Supreme Court. Noong sabi wala namang injury, di ba? Ngayon may injury na. Real ang injury ng batas na ito. And before more injuries happen, and before more people and activists are persecuted because of this terror law, dapat i-revisit na, ideklara ng unconstitutional. Kasalukuyang nasa Regional Trial Court sa Baguio ang mga mosyon na ipinasa nila Bulingit para i-delist sila bilang terorista at ipawalang bisa ang freeze orders ng Anti-Money Laundering Council sa kanilang bank account. Totoo ang pagsusulong ng katotohanan at kalayaan para sa ating bayan. Hindi madali, may sakripisyo. Pero wala tayong ibang magagawa. Ang opsyon ay talagang ipagpatuloy ito. Kasi kung hindi natin gagawin ito, mas lalong kawawa. Tayo at ang ating mga anak at mga susunod na henerasyon, gusto nila tayong takutin, huwag tayong matakot. Ako si Kaurang Buyong mula UP Baguio Outcrop kasama ang Northern Dispatch nag-uulat para sa Alab.